Ayan, at Thursday na naman. So, Utang na yan. utang na naman ang pag-uusapan na natin ang tungkol sa finance, tungkol sa kaperahan. So, Attorney George, di ba? Anong pagka masasabi mangungutang? mo? Ako pagka mangungutang, kinakailangan bago ka mangutang, alamin mo muna saan kukuhanin. Oo. Ang ipambabayad mo. Pambayad. Oo, di ba? Kasi ang magiging topic ito sinina ngayon, ano ba ang mga tips para mabayaran ang utang? Correct. Napakahirap nun. Ako nga, nga, di ba ang hirap nun? ginagawa, tinitake note ko rin yung mga yung deadline. Kaya para wala ng mga Yung mga penalties yung mga and overdues. bills, Yes. Oo, yan ang tinatawag natin na kailangan meron tayong payment plan. Doon sa payment plan, ang unang-una, alamin natin ano ba yung mga utang natin. Susulat natin lahat yon isa-isa. May utang ba tayo sa kaibigan, sa kapatid, sa kamag-anak? Pero lalong-lalo na yung utang natin sa mga credit card. Kasi ang pinakamasakit ng ulong pagbabayad yung mga credit card dahil napakataas, Attorney George, ang interest niya. Tama. Ang interest niya ay umaabot ng 3% to 3.75. Ang pinakamababa siguro yung 2.75. So isipin mo, kung may utang ka na say 100,000 sa isang credit card or sa total, no? So kung 3.75, mga 3,750 ang babayaran ng interest kada buwan. At incidentally, Tita Ninang, dahil dyan sa nabanggit mong credit card, meron tayong question mula sa isang texter from 6816. At ito ang sabi niya, basa. Tawa naman kayo, pambihira naman. Basa daw. Meron po akong 1,000 pesos na utang sa isang credit card ko at meron pa akong isang credit card pero wala akong utang dun. Regular employee lang po ako at 20,000 pesos lang ang sweldo ko. Mga 10,000 to 12,000 ang gastos ko kada buwan. Hihingi lang po sana ako ng advice kung paano ko po mababayaran yung credit card sa una niyang credit. Yung credit card niya yung una. Oo. So, itong ating texter, meron siyang dalawang credit card. Yung isa merong 100,000 na utang, yung isa wala, no? Ang sweldo niya 20,000 lang. So paano mo babayaran yung 100,000? So kung ang pinakamahirap yan kasi, so mag-accumulate na nga yun ng interest. So kanina pinag-uusapan natin, di ba? 3,750, tamang-tama yung 100,000, di ba? Eh kung meron kang 10,000, ang tanong, magkano ba yung gastos mo kada buwan? So titingnan mo kasi yung ano yung pumapasok na pera sa'yo at magkano yung gastos mo, yung matitira, may kung wala ka pang pang-savings, may pangbayad ka pa ba ng utang? So for example, ang iyong gastos kada buwan ay 15,000. So 5,000 na lang. So napakahirap, paano mo siya babayaran? So ang pwede nating gawin, meron siyang kailangan muna mabayaran mo yung 100,000 wala kang ang pera. Ang isang suggestion ko dyan, Attorney George, since meron siyang another credit card, no? Ang pwede niyang gawin ay tumawag siya sa bangko, maghingi siya ng yung parang balance transfer. Ibig sabihin, yung isa niyang credit card, bayaran muna yung utang niya na 100,000. So sa kada buwan, magiging ano lang yan, parang mga nasa, divide mo yung 100,000 into say 10 months. So 10,000 a month, di ba? So yung 10,000 a month na yon plus interest. So hindi mo pa rin mababayaran yon, di ba? But at least hindi ka na magbabayad ng interest na 3.75. Ang babayaran mo na lang pagkakasi yung balance transfer tapos tinawag mo sa bangko mga 1%. So ang babayaran mo instead na 375 ay 1,000 pesos lang. So at least kung pwede mo siyang extend ng say 2 years or 20 months, pwede kang magbayad ng like 6,000 a month. Di kulang ka pa. So ngayon, titingnan mo naman yung mga expenses mo. Doon ba sa 15,000 mo na expenses, meron ka ba dong pwedeng tipirin? So for example, nagkakapi ka araw-araw na 150 pesos, di ba? Or for example, nagtataksi ka, pwede siguro mag-commute ka na lang. So kailangan, babawasan mo yung yung iyong mga gastos. Meron akong kakilala. Magtitiis ka muna. Tita Nina, at hindi ko sinasabi sa ating mga kasambahay na gagayahin nyo. And gusto ko yung komento mo dito. Madami siyang credit cards. May utang siya. Halimbawa, kailangan dahil may nagkasakit ng utang siya. Ang ginagawa niya, kapag magmamature na yung utang doon, para mabayaran doon, kung nagkakas advance doon sa isang credit card. Tapos kapag ka naman nag-mature na ito, doon naman sa another credit card. So, ibig sabihin, pinapaikot niya.
yun naman ang hindi ko may advice. Ito, ginagawa lang natin para lang lumiit muna yung interest, pero dapat meron kang disiplina na babayaran mo rin. Yung may target ka. May target ka na in 2 years or in 1 year, mababayaran mo tong utang mo to. Ang pinakamaganda, dapat i-target mo lang, in 1 year, dapat mabayaran mo yon. So, try mong pagkasyahin kung magkano yung amortization para mabayaran mo yung utang. Pero hindi yung, for example, kukuha ka na naman another credit card kasi walang katapusang kautangan yan. So advisable ba na madaming credit cards? Ang credit card, depende kung magagamit mo ng tama. Maganda ang credit card per se. Pero unang-una, kung wala kang disiplina, hindi maganda ang maraming credit card. Kailangan kasi yung credit card gagamitin natin para makatulong sa atin. Unang-una, for example, wala kang dalang cash, di ba? So, hindi ka na parang mahirapan na may dala-dala kang cash, baka ma-hold up ka. So, pwedeng gumamit ka ng card. Pangalawa, meron siya kasing statement So, mamomonitor mo yung mga expenses mo. Correct. So, maganda siya na gamitin para ngayon, lahat parang maire-record mo kung hindi ka yung nagre-record ng, kasi kung cash hindi mo nare-record. Pangatlo, meron kang 1 month leeway para mabayaran mo. So, for example, nagnenegosyo ka or kahit sa expenses mo, gamitin mo muna, babayaran mo after a month. Pero ang pinakamaganda dito, talagang babayaran mo siya lagi in full. Para wala kang ng interest. Oo. So parang binibigyan ka ng 30 days Para makakuha ng pera sa wala pambayad kang doon. magagamit mo yung pera na wala kang interest. Pero kung ito ay pababayaan mo na hindi mo babayaran yung ginastos mo sa buwan na to, yung in full so ang mangyayari niyan ay mababaon ka talaga sa utang. Ninang, if I may share lang, meron din kasi akong kilala. I'm not sure if this will work all the time. Pero ang ginawa niya, lumobo rin kasi yung bill niya sa credit card. Kinausap niya talaga directly yung bangko. Sinabi niya na parang, babayaran ko to, baka pwedeng i-stop na natin yung interest. Pero bigyan niyo ako ng plan. I think ang kinuhang plan is roughly mga 2 years para bayaran yung kanyang utang, yung kanyang utang. Pumayag naman yung bangko. Binigyan siya ng certain plan and stop yung interest, pero kailangan niyang pumirma na kailangan every month, ito yung bayaran niya talaga. Pero at least, mas napagkakasya niya kasi fixed na yung binabayaran niya. Wala nang interest na nadadagdag. Napakaganda din na payo yan, Monica. Ang magiging problema lang natin pagka ganon, parang magkakaroon ka na ng credit record. Kasi kahit kinausap mo sila, nagbabayad ka, parang bad ka na. So, Bad credit, kasama yun dun sa record nila na hindi ka nakakabayad on time. Kasi parang magbibigay sila ng rebate. Kaya pwede rin yun, kung yun na yung last option. Pero yung sinabi ko kanina, para hindi ka nila maging bad credit, gamitin mo muna yung isa. Na mas mababa yung interest. At saka pagka ganon, parang ang mawe-waive lang yung penalties mo. Pero yung interest mong babayaran, ganun pa rin. Kung ano pa rin yung interest nila.